Nagtutulungan ang MMDA at DPWH sa mga hakbang upang maibsan ang mga nararanasang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, bunsod ng ulang dala ng habagat. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang paglilinis at dredging operations ng kanilang mga tauhan sa mga daluyan ng tubig. Sa Kamaynilaan, si J.M. Thompson sa sentro ng balita. Sanipuwersa ang pagtutulungan ng DPWH at MMDA para aksyonan ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Naiulat kasi ang pagbabakbak ng ilang bahagi ng EDSA at sunod-sunod na pagbaha sa loob at labas ng Metro Manila. Ang ilang parte ng kagagawa lamang na EDSA ay hindi nakaiwas sa matinding ulan nitong nagdaang linggo. Kaya naman agad na pinuntahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bahagi ng EDSA Carousel kung saan naabutan niya na may mga naiipong tubig sa ilang parte ng kalsada na sumisira ng aspalto. So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Agad ding iniutos ni Secretary Vince Dizon sa kontraktor ng EDSA Rehab na ayusin ang mga potholes sa kalsada ng walang gagastusin ang pamahalaan. Dagdag pa niya, lalagyan din ng mga gaps o uwang ang mga barrier sa EDSA Carousel para hindi maipon ang mga tubig ulan nang sa gayon ay magkaroon ng maayos at ligtas na daanan ang mga motorista at commuter. We have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian, kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin. Hindi naman tumitigil ang DPWH sa pagsasaayos ng mga drainage system at iba pang flood control projects sa bansa, habang tuloy-tuloy rin ang mga dredging operations at pagpapagana ng mga karagdagang pumping station na malaking tulong para mas mapabilis ang pagbaba ng tubig baha. We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Samantala, tuloy-tuloy naman ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis ng mga estero at drainage para mabawasan ang mga pagbaha lalo na sa mga flood-prone areas. Maging ang maintenance ng mga pumping station sa Metro Manila ay mahigpit na tinututukan ng ahensya para mapanatili na tuloy-tuloy ang operasyon nito. Nakataas naman sa yellow rainfall warning ang Metro Manila dahil sa walang tigil na pagulan bunsod ng habagat batay sa 11 AM bulletin ng Pag-asa National Capital Region. Nakabantay rin ang MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa mga kalsadang maapektuhan ng matinding pag-ulan habang suspendido naman ngayong araw ng Lunes ang number coding. Patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Muli namang ipinaalala ng DPWH at MMDA na malaking bagay ang kooperasyon ng ating mga kababayan na pairalin ng disiplina pagdating sa pagtatapon ng basura sa tamang basurahan para mapanatili ang maayos, malinis at ligtas na lugar para sa bawat isa. J.M. Thompson, para sa Bayan.